Lagot! Ang lakas ng dragon! Kahit ang Tri-Elemental Formation, nasira! Kapag di natin to mapatay ngayon, ang buong mundo ay mapapahamak! Matty, kita mo yung nasa baba? Yung maliit na palos? Mahina nga lang, pero sapat na yan para sa'yo. Lagot, niloko na naman ako ni Maestro. Anong palos? Hayop, totoong dragon to. Di ko kaya. Takbo! Ligtas na ang lakas ng hali mo kanina, kaya kailangan nating umalis. Salamat po, Gino, sa pagligtas nyo! Walang anuman. May importante pa akong lakad. Mauuna na ako. Gino! Bilis! Yutos sa buong samahan! Maghanap kahit saan hanggang mahanap ang taong yan! Kapag nasa atin siya, ang samahan ng liwanag ay tiyak na aangat! Maestro, di ko kinaya yung palos. Kaya mahina ka pa. Mahina pa nga po ako. Pero kahit ano pa, kailangan kong tuparin ang 10 taong pangako namin ni Maricel. Maestro, ang pangako namin ni Maricel, 10 taon na. Gusto ko na siyang hanapin. Sige. Si Matty ay may biyayang 100 taon, ang lihim na banal na katawan, isang henyong mandirigma. Pero katawang ito, hanggang 18, walang pagsasanay, parang walang kwenta. Ngayong buo na ang lihim na banal na katawan, panahon nang bawiin niya ang lahat ng sa kanya. Si Prinsesa Luna! Ang pinakamaganda sa silangan! Hindi lang maganda si Prinsesa Luna. Isa pa siyang apo ni Don Celso ng Samahan ng Liwanag. Ang makapangasawa sa kanya ay makakakuha ng ganda at ng kapangyarihan. Senyorita, oras na po. Nandito na po lahat. Simulan na po ba? Hindi. May isa pa. Di ba siya dito? Hindi pa. Senyorita Luna, ang walang kwentang kuya kong si Mateo, pakapatay na sa labas. Bakit ka pa naghihintay? Sa halip, pakasalan mo na ako. Hayaan mo akong makita ang ganda mo. At saka, ang ganda ko. Si Kuya Mateo lang ang may karapatang makita. Kuya Mateo, kung di ka babalik, mas mabuti pang mamatay kaysa magpakasal sa iba. Teka! Ako pa? Maricel. Maricel! Bitawan mo siya! Wala ka man lang spiritual na ugat. Walang kwenta. 10 taon nang nakaraan. Sigurinyo. Tara na. Kuya Mateo, sorry. Huwag kang matakot, Maricel. Paglaki ko, magiging bayani ako. Poprotektahan kita. Kuya Mateo. Nandito ka na. Sabi ko, pagbalik ko, papakasalan kita. Wala ka man lang spiritual na ugat, walang kwenta. Ang kapal lang mukha mo napapakasalan si Prinsesa Luna. Senyorita Luna, huwag kang magpaloko sa walang kwentang yan. 10 taon nang nakaraan, dahil di siya nagkaroon ng spiritual na ugat, pinalaya siya ng tatay ko sa Pamilya Santos. Ngayon, 28 na siya, wala pa ring napapala. Anong karapatan mo na sumali sa laban na to? Kapag lampas na sa 18 at di pa nagkaroon ng spiritual na ugat, sa buong buhay, hindi na yan magkakaroon. Kaya pala si Don Ernesto noon, iniwan si Mateo, ang tagapagmana. At lahat ng atensyon niya ay sa anak sa labas, si Miguel inialay. Wala nga akong ibubuga. Sa 10 taon sa bundok ni sa kalingkingan ng maestro, hindi ako nagawang pantayan. Pero naghintay si Maricel sa akin ng 10 taon.
Kahit ano pa, para sa kanya susubukan ko. Ano? Mali pa ako? 10 taon na nakaraan. Di mo na iligtas ang nanay mo. At ngayon, manonood ka lang habang ako ang manalo sa laban. At papakasalan si Senyorita Luna. Kung may hiya ka, lumayas ka na. Tutal, mula pagkabata, wala kang panalo sa akin. Ikaw! Kuya Mateo, hayaan mo na sila. Tiwala lang, kaya mo silang talunin. Hihintayin kita. Maricel. Hayop ka! Matagal na kitang gusto. Pero laging malamig ka sa akin. Pero sa walang kwentang si Mateo, sobrang init mo. Mabuti. Kung ganon, ipapakita ko kay Mateo na ang nobya niya ay magiging akin. Pagpupugay, Don Arturo! Pagpupugay, Don Arturo! Tay, bakit po kayo nandito? Kakakuha ko lang ng balita. May misteryosong henyo raw ngayon na isang tama lang. Pinatay ang itim na dragon ng lambak. Iniligtas niya ang Samahan ng Liwanag, pati ang 3 pinakamataas na elder. Ang Samahan ng Liwanag ay buong lakas na hinahanap ang henyong ito. Isang tama lang, pinatay ang itim na dragon ng lambak. Ang ganyang lakas, siguradong isa siyang makapangyarihang leader. Kung henyong ito ay paboran ang Pamilya Santos, tiyak na aangat ang Pamilya Santos. Pero, napakabata pa ng henyong ito. Isang henyong tulad niya ay higit pa sa mga nandito ng libo-libo. Kung siya sana ang maging manugang ko, napakabuti sana. Kung may ganyang kakayanan ako, saka ko lang tunay na mapoprotektahan ang lahat ng gusto kong protektahan. Kuya Mateo, huwag kang manghangha sa iba. Tiwala lang balang araw, magiging mas malakas ka pa sa misteryosong henyong yon. Sige, ang laban na ito, ako ang magpapatakbo. Unang yugto! Ang pagsubok sa talento, simulan na! Lahat, itunduyong kuno sa harapan ay pampates ng talento. Pag nagsimula na ang pagsubok, ilabas ninyo ang inyong kapangyarihan at ituloy sa puno. Panatilihin lang ang buhay nito. Ang may katamtamang talento ay makakapagpabulaklak nito. Ang may pambihirang talento ay makakapagpabulaklak pa nito. Don Arturo, paano kung ang isang taong walang talento? Anong mangyayari sa kanya? Kung walang talento, syempre, wala rin mangyayari. Bakit? Sa inyo, may walang talento? Siyempre meron. Siya nga, si Mateo. 28 na, pero di pa rin nagigising ang talento niya. Isa siyang basura. Nakakahiya ka. Walang talento. Naglakas loob ka pang sumali sa paligsahan para sa anak ko. Akala mo ba ang Samahan ng Liwanag ay isang bahay ampunan? Ikaw ang huling susubok. Sinong mauna? Ako muna! May dahon na katamtaman lang. Susunod! May bulaglag na! Maganda! Magaling! Susunod! Mga basura lang ang nauna! Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na henyo. May bulaklak sa tuktok! Magaling! Napakagaling! Ikaw ang tunay na anak ni Yilay! Hindi tulad ng iba na puro salita lang. Pinapahiya lang ang Pamilya Santos. Mateo, kita mo, ito ang agwat natin. Isa ka lang, isang inutil na basura. Habang pinapanood mo kami ni Senyorita Luna. Na maging makasawa. Ikaw! Hayaan mo sila. Kuya Mateo, tiwala ako sa'yo. Sa pagkakataong to, patunayan mo ang sarili mo. 10 taon na siyang naghintay. Hindi ko pwedeng sayangin ang tiwala niya. Kahit mahina pa ako, para sa kanya,
Susubukan ko. Wala pa rin. Walang tugon, walang talento. Talagang isang walang talentong basura. Kahit ang misteryosong guro, wala pa sa kalahati. Sayang lang ang oras ko, anak. Siya pala ang hinihintay mo ng 10 taon kahit anong paninira. Hindi siya karapat-dapat. Mateo, nabalitaan kong sa 10 taon, nasa 1,000 bundok ka raw para mag-anap ng guro. Pero sa alam ko, walang tao ron. Wala namang guro doon. Hindi kaya naghanap ka lang ng kuwebang. Tapos, nagtago ka ng 10 taon. Ikaw! Miguel! Tumigil ka! Hindi nagsisinungaling si Kuya Mateo! Noon, wala pa akong talento. Akala ng lahat, hindi ako magiging mandirigma. Pero si Kuya Mateo lang ang naniwala sa akin. Ngayon, ako na ang pinakamadaling sa samahan ng liwanag. Kaya kung may guro siya, siguradong may guro. Kuya Mateo, huwag kang panghinaan ng loob. Una pa lang to. May tsansa pa tayo. Si Maricel lang ang kumampi sa akin. Para sa kanya, kahit gaano pa kahirap, kailangan kong magpatuloy. Tama na. Tapos na ang unang yugto. Ngayon, sumunod sa akin sa ikalawang yugto. Sa lugar ng pagsubok. Tara na. Celso, ang sugat mo. Ang espiritual kong gamit, ang tuno ng buhay, ay biglang pinasigla ng isang napakalakas na lakas. Iyan ang napagaling sa akin. Napakalakas na lakas? Gaano kalakas? Walang salang bulaklak. Ano yun ang immortal? Ang lakas. 100 beses na mas malakas sa ating tatlo. At saka, ang guro na nagligtas sa ating noon, iisa ang pinagmulan. Ano? Ngayon ang paligsahan para sa apo ko. Hindi kaya ang guro ay sumali rin? Mabuti, yeah! Bilis, halikayon natin siya. Huwag natin siya pagsamantalahan. Bilis! Ito ang hagdan ng pangarap. May 10 malaking palapag. Gawa ito ng samaan ng liwanag. At si Don Celso mismo ang gumawa. Nasusubok dito ang puso sa daan ng sinumang aakyat. Habang umaakyat, lalong tumitindi ang puwersa. Tingnan ninyo, bawat palapag ayon sa puwersa, magkakaiba ang kulay ng liwanag ng puwersa. Habang mas madilim, mas malakas ang puwersa. Ang mas mataas na aakyat, mas malaki ang tagumpay. Ika-4 na palapag! Kung nandito lang ang misteryosong henyo, madali niyang mararating ang ika-10 palapag. Sayang, ang tulad niya ay mahirap matundon. Mga walang kwenta. Ika-7 palapag! Magaling! Ibig sabihin, ang puso mo sa daan ay hindi napapatalo sa 3 pinuno. Ang tagumpay mo sa hinaharap ay walang limitasyon. Ang galing ni Miguel Santos. Kahit kalahating porsyento lang ng galing ng henyong yon, isa pa rin siyang pambihirang tao. Kaya pa rin niyang maging manugang ko. Mateo, ikaw naman ang mapapahiya. Habang mas napapahiya ka, mas hindi ka bagay kay Senyorita Luna. Pero huwag kang mag-alala. Kapag kasal na kami ni Senyorita Luna sa kasal namin, tatawagin ka namin. Tutal,
kalahati ka rin ng tagumpay ko. Ngayon, hindi na ako mapapahiya. Kuya Mateo, laban. Lagot! Ang estatwa sa hagdan ng pangarap sa ika-10 hagdan biglang nabasag. Paano nangyari yun? Ang estatwa sa hagdan ng pangarap may kalahati ng lakas nyo at may espesyal na patakaran pa. Maliban kung merong lakas at isip na higit pa sa inyo, siya ka lang masisira agad ang estatwa. Ang ikalawang yugto ng paligsahan ay ang pagsubok sa isip sa hagdan ng pangarap. Siguradong siya yon, ang henyong nagpabunga ng bulaklak ng himagsik. Kumilos na siya. Isang henyo tulad niya. Nasasali sa paligsahan para sa apo ko ay biyaya sa samahan ng liwanag. Arturo Luna, yang batang yan, kapag pinalampas niya ang manugang ko, papatayin ko siya. Tara, hanapin niyo ang manugang ko. Bilis! Isang hagdan ng tinumba na. Grabe ang bagsak. Kuya Mateo! Maricel, tingnan mo. Siya pala ang hinihintay mo ng 10 taon. Mateo, para sa'yo, ang anak ko ay naghintay sa isang walang kwentang pangako. Sa 10 taon, tinanggihan niya ang maraming suitors na mayaman. 10 taon siyang naglihim para sa'yo at kinaya ang lahat ng tsismis. Maraming nanira sa kanya, sinabing nagmahal sa maling tao. Pero ikaw, wala ka pa ring binatbat. Anong maibibigay mo sa kanya? Ang dami niyang ginawa para sa akin. Pero laging binibigo ko siya. Hindi talaga ako bagay sa kanya. Mateo, ngayon, pati ang magiging biyenan ko ay nakita na basura ka. Sa bagay, kasi kahit ang babaeng mahal mo, di mo maprotektahan. Anong laban mo sa akin? Tama na, Kuya Mateo. Hey, lahat ng ito, kusa kong ginawa. Kuya Mateo, tingnan mo ko. Nakalimutan mo na? 10 taon nang nakaraan, sa eskinita na yon. Kahit wala kang kapangyarihan noon, handa kang mamatay para sa akin. Mula noon, ikaw na ang nag-iisang bayani sa puso ko. Mas malakas ka pa sa kanilang lahat. Kuya Mateo, pakiusap, para na lang kay Selly. Subukan mo ulit ha? Parang noong iniligtas mo ko at lumaban ka para sa akin. Hindi ako natalo noon. Paano ako matatalo ngayon? Selly, pangako. Sa susunod, kahit masira ako, lalapit ako sa'yo. Ikatlong yugto. Ang aking anak, ang magiging kalaban. Ang unang makatalo sa kanya, ang magiging kampeon ng laban. Kuya Mateo, tiwala lang. Puprotektahan ko ang ring. Hindi ako matatalo. Ikaw lang ang papakasalan ko. Senyorita Luna, ang tunay na lalaki ay dapat tulad na nagligtas kay Don Celso, isang misteryosong henyo. Walang kapantay. At ang tulad ni Mateo, isang inutil, ay hindi karapat-dapat sa'yo. Ako ang mapapasya kung karapat-dapat siya. Ikatlong yugto. Sinong mauuna? Ako! Ako! Ang lakas ni Prinsesa Luna! Si Pedro malakas. Isa sa mga pinakamalakas sa laban na to.
Di man lang siya tumagal ng 10 atake. Para sa inutil na si Mateo, o protektahan mo ang ring, asa. Señorita Luna, ipakita mo. Siko. Tapos na ang ikalawang yugto. Tapos na. Nasa ikatlo na sila. Bago. Yugto ng laban para sa kasal. Kahit konting atake lang niya, lahat ng 10 pinakamagagaling, hindi makakatapat sa isang atake niya. Bilis! Saring! Baka mapahamak tayo! Tara. Maricel! Ang lakas pala ni Miguel. Hindi pwede. Para kay Kuya Mateo. Kailangan kong manalo. Maricel! Señorita Luna, tapos na. Sabi ko na, ang makakasal sa'yo, ang pambihirang lalaki, ay ako lang. Asa ka pa? Señorita Luna, ang anak kong si Miguel ay pambihirang nilalang. Si Mateo naman ay isa lang isang kahihiyan at walang kwenta. Bakit ka pa nagpupumilit? Hindi walang kwenta si Kuya Mateo. Tiwala ako. Balang araw, tataas siya sa tuktok at ipapahiyan niya kayong lahat. Ikaw, Miguel, ni hindi ka man lang kasing galing ni Kuya Mateo. Maricel! Sa laban, walang makakagulo. Patakaran niya ni Don Arturo. Di ba, Don Arturo? Bago magtapos ang laban, walang sinuman ang makakagulo. Senyorita Luna, suko na. O kaya, pakasalan mo na lang ako. Gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundo. Ako si Maricel Luna. Hindi ako susuko. Na yun, kahit mamatay pa ako sa ring na to, hindi ako papakasal maliban kay Kuya Mateo sa sinumang iba. Ang tikas ng ulo mo, Senyorita Luna. Matagal ko nang hinihintay to. 10 taon na naisip ko to. Matagal ko nang gustong gawin. Gusto kong ngayon, sabihin mo mismo na ako lang, si Miguel Santos, ang makakapag-alis ng belo mo at makita ang ganda mo. Ang belo ko, si Kuya Mateo lang ang pwedeng mag-alis. Maricel! Tama na, Maricel. Tama na, Maricel. Hindi mo siya kaya. Hindi mo to kaya. At si Mateo, hindi tulad ng misteryosong mandirigma na sa gitna ng panganib ay makakagawa ng himala. Kung anak mo pa rin ako, si Arturo Luna, suko na lang. Pakasalan mo si Miguel. Hindi ako susuko. Hindi ko pa hinihintay na bumalik si Kuya Mateo at pakasalan ako. Huwag kang matakot, Selly. Paglaki ko, magiging bayani para protektahan ka. Tiwala ako kay Kuya Mateo, kaya hindi ako susuko.
10 taon na akong naghintay. Hindi pwedeng sa ngayon lang. Ako, si Maricel Luna, hinding-hindi susuko. Ang lalaking may asawa ng tulad niya. Ano pa ang mahihiling? Sige, hinding-hindi susuko. Kung ganon, bibigyan kita. Ang babaeng di makukuha ni Miguel Santos, wala ring makakakuha. Sige! Ito na, Kuya Mateo. Maricel, sa susunod na buhay, ikaw pa rin. Maricel, hintayin mo ko. Sa 10 taon, babalik ako na mas malakas. Napakakasalan kita. Kuya Mateo, kahit gaano katagal, hihintayin kita. Ang belo ko, para lang sa'yo. Kuya Mateo, hayaan mo sila. Tiwala ako sa'yo. Kaya mo silang talunin. Hihintayin kitang pakasalan. Sa in-pat town ko, wala akong nagawa. Walang naniniwala sa ikaw lang. Ako, si Mateo. Kung ang mahal ko, di ko maprotektahan. Ano pa ang silbi ko? Sige, mamatay ka na. Pico! Ikaw ang dapat mamatay! Walang hiya! Sa laban! Sinong napahintulot sa'yo na sumugod? Mateo, sinabi ko na. Sa laban, walang pwedeng makialam. Ang sinabi ko, binalewala mo ba? Bumaba ka na! Maricel, ayos ka lang ba? Kuya Mateo, alis na. Nilabag mong patakaran. Hindi ka niya palalampasin. Patakaran? Dahil sa akin, si Maricel ay 10 taon na ring hinarap ang kahihiyan. Ang patakaran ninyo, iniligtas ba siya kahit kailan? Nang nasa bingit ng kamatayan si Maricel, ang patakaran ninyo, nasaan na? Mula ngayon, ang patakaran ko, ang batas. Kuya Mateo. Nakakatawa. Mateo, nanlamang ka lang kanina kaya mo ko natiis. Akala mo ba talaga may binatbag ka na? Nanlamang ka lang kanina para lang matalo si Migs. Na yung harap-harapan na, Mateo, patay ka na. Wala ka sa lugar. Kahit mamatay, poprotektahan ko siya. Sige, mamatay ka na. Impossible! Imposible! Migs! Migs! Ayos ka lang ba? Isang atake! Si Miguel Santos! Isang atake lang ni Mateo! Tinalon! Ito pala ang henyo ng silangan. Wala lang pala. Akala ko pa naman na ang henyo ng silangan ay napakalakas. Wala lang pala. Nakakadismaya. siya ang prinsipe ng tribo ng Hilaga. Si Rafael Villanueva. Ang walang kapantay sa Hilagang Bayan. Kayang labanan ng pinuno ng tribo ng Hilaga sa daan-daang laban. Isang pambihirang henyo. Kaya pala si Miguel Santos, tinalon sa isang atake. Siya palang gumawa. Si Rafael pala ang gumawa.
Pinakaba mo ako. Sabi ko na nga ba, si Mateo, isang walang kwentang basura, kahit 100 taon pa, hindi niya to magagawa. Maricel, ayos ka lang ba? Ayos na ako, Kuya Mateo. Hindi si Rafael Villanueva ang gumawa, kundi ang batang to. Ang pambihirang lakas niya ay hindi peke. Kung ang atake ni Miguel kanina ay isang sapa, siya naman ang isang karagatan. Ang batang to, sobrang lakas. Bakit siya nagpapanggap na mahina? Pero ang batang to, may ganitong lakas. At sa Maricel, tapat na tapat. Bagay siyang maging manugang ni Arturo Luna. Don Arturo, naparito ako ng biglaan. Hindi ka ba magagalit? Prinsipe Rafael, napakalayo ng pinanggalingan mo. Ano ang iyong pakay? Nabalitaan ko ngayon, ang apo ni Don Celso ng Samahan ng Liwanag, ang pinakamagandang si Maricel Luna, ay maghahanap ng asawa sa laban. Kaya ako'y narito para sumali. Ang isang dilag na tulad niya ay nararapat lang sa isang henyong tulad ko. Batang Hilaga! Nangangahas kayong manggulo sa silangan at gusto pa ang apo ko. Asa! Matantang Celso, huwag kang magalit. Usapan yan ng mga bata. Hayaan na lang sila na ayusin yan. Tayong mga matatanda, manood na lang tayo. Kapitan Ramon, nandito ka rin, Barbaro. Bakit? Sa inyo nung ba sa silakan ng selebrasyon? At bawal kami magsaya sa hilaga? Mag-isa ka lang at pipigilan mo kaming tatlo? Bakit? Subukan mo. Takot pa ako sa'yo? Antas ng banal. Nasa yugto ng banal ka na. Kaya, matandang Celso, sinabi ko na sa'yo, usapan yan ng mga bata. Hayaan mo na silang ayusin. Baka pagkatapos nito, magiging magbalae pa tayo. Sino magpapakasal sa isang barbaro? Pero ang matandang yon nandito rin. Sa kanya, kahit si Rafael Villanueva o kahit yang si Kapitan Ramon, kahit siya pa ang lumaban, wala pa rin. Sige, dahil interesado ka, Kapitan Ramon, manonood na lang ako ng palabas. Baka sa huli, ikaw ang magagalit. Magagalit? Ang alagad ko, hindi pa natalo sa kanyang henerasyon. Baka ikaw ang magagalit sa huli. Wala namang patakaran na puro taga-silangan lang. Kaya sasali ako. At ayon sa patakaran, Prinsipe Rafael, bilang tayo. Kung gusto mong pakasalan ng anak ko, kailangan mong pasukuin ang lahat. Kailangan mong talunin muna ang lahat ng kalahok sa paligsahan. Siyaka ka lang mananal. anong mahirap doon? Pinapangarap ko yan! Sinong may ayaw? Sumugod lang! Kung walang aakyat, ang pinakamagandang babae sa silangan ay sa akin na. Walang hiya kang mandarambong! Subukan mo kong harapin ng patas na laban! Tama, si Rafael Villanueva ang nanambang kaya niya tinalo si Miguel. Kung patas na laban, baka si Miguel ang talulin si Rafael at ipagmalaki ang silangan. Miguel! Ipagmalaki mo ang silangan! Migs, huwag mong sirain ang dangan ng mga mandirigma ng silangan. Ipagmalaki ang Pamilya Santos. Ipapakita ko sa'yo, hayop ka! Ang galing ng henyo ng silangan sa 100 galaw! Tatalunin kita! Tatalunin mo ako! Narinig niyo ba yon? Ang henyo ng silangan ay mahilig pangarap! Prinsipe, itong henyo ng silangan ay mahina na nga. Mukhang baliw pa. Ang tanga! Ang lakas ng loob niyang talunin ng prinsipe. Sige, pakita mo sa akin kung paano mo ako tatalunin sa 100 galaw. Mahina, bagal. Ang henyo ng silangan. Ito lang. Grabe!
Ang galing ni Rafael! Ang galaw ni Miguel, parang laro lang. Katawa-tawa. Si Rafael, talagang henyo. Solid ang pundasyon, matalas ang diskarte. Kahit ako, para talunin siya. Kailangan ko ng daan-daang galaw. Henyong si Rafael. Pero ang manugang ko ay halimaw sa lahat ng halimaw. Tay, nahihin pa ba tatawa? Gusto mo ba talaga akong ipakasal sa barbarong yun? Anak, huwag kang mag-alala. Hindi ka niya papakasalan. Mahaba pa ba? Pwede rin ako. Huwag mo kong laitin! Pinapahiya ka? Wala kang kwentang ipahiya. Pinapakita ko lang sa'yo na mahina ka. Tapos na. Basura. Walang kwenta! Migs, ayos ka lang ba? Itong si Miguel, ang henyo ng silangan. Sa henerasyong ito, wala lang. Ni kalahati ng lakas ng alagad ko, hindi pa niya ginagamit. Ang henerasyong to, mahina. Kapitan Ramon, huwag kang masyadong kampante. Hindi pa tapos. Ang tapang mo. Tingnan natin kung ang silangan may ibubuga pa. Sino pa ang may laban? Halika, ang prinsipe ay magpapakabait pa rin. Isang kamay lang. Kanina, ang yabang nyo, di ba? Bakit tahimik na kayo ngayon? Walang matapang sa silangan. Puro duwag na walang kwenta. Dahil walang nangahas lumaban ayon sa patakaran, si Senyorita Luna ay sa akin na. Don Arturo, ihayag mo. Mula na yun, ang mahal mong anak ay magiging ikaletin kong kerida. Sinong nagsabing walang lalaban? Huwag mong sabihin, ikaw mismo, Don Arturo, ang nalaban, para lang mang-ape. Siyempre hindi ako. Mateo, laban ka na. Mateo! Tama ba ang narinig ko? Si Mateo ang nalaban? Yung sa 2 round, laging huling basurang yan. Paliyong napasitong Arturo. O baka gagamitin niya si Rafael Villanueva para pabagsakin si Mateo. Mateo, lagot ka na. Pati si Don Arturo ayaw na sa'yo. Alam ninyo, 5 taon nang nakaraan, pinalayas ko si Mateo sa pamilya. Ang ginagawa ni Mateo ngayon ay wala nang kinalaman sa amin. Ang buhay ni Mateo, ang pamilya namin, ay wala nang pananagutan. Tay, baliw ka na ba? Bakit mo hahayaang si Kuya Mateo na mamatay? Kahit ayaw mo na sa kanya, hindi mo siya dapat gawing ganito. Selly, hindi ko naman siya pinapamatay. Alam ko, mananalo siya. Manalo? Si Kuya Mateo? Hindi mo ba nakita ang 2 round? Paano siya mananalo sa halimaw na yon? Mateo, kung walang aakyat, pakakasalan na ni Rafael si Selly. Ikaw, para kay Selly, lalaban ka ba? Payag ako. Para kay Selly, gagawin ko ang lahat. Kuya Mateo, huwag kang umakyat. Mamamatay ka. Selly, kalma lang. Itong si Rafael, hindi naman siya ganon kalakas. Tingin ko, kaya ko siyang kalunin. Hindi, tingin. Tiyak na mananalo ka. Mateo, magtiwala ka sa sarili mo. Pero... Selly, magtiwala ka sa akin. Tay, pangako, si Kuya Mateo, kapag nasa panganib, iligtas mo agad. Kundi, hindi kita patatawarin. Selly, kalma lang. Ang nasa panganib ay hindi siya. Yung matatanda, sa wakas, nasa ring na. Panalo na tayo. Matandang Celso, nababaliw ka na ba? Narinig ko ang sabi-sabi sa baba. Itong si Mateo ay isang walang kwentang basura. At umaasa pa kayo sa basurang yan na talunin ang alagad ko.
Basura ba siya? Malalaman natin. Kapitan Ramon, maghintay ka lang. Kailangan lang ng alagad ko ng kalaating lakas. Isang atake lang. At tapos na yan. Ikaw pala yung nagsabi sa baba na hindi raw ako masyadong malakas. Oo. Tingin ko, hindi ka rin naman ganun kagaling. Sige. Matagal na akong naghahari sa Hilagang Bayan. Ngayon lang ako nakatagpo ng tulad mo, isang tanga na naghahanap ng kamatayan. Ayan, Mateo. Patay ka na. Ang tapang mo pa rin. Naghahanap ka ng kamatayan. Pinapahamak ka. Nagbago ang isip ko. Isang atake lang sana. Pero ngayon, tatapusin kita sa isang suntok. Mamatay ka. Kuya Mateo, ingat! Sa suntok na yan. Tapos na ang basurang yan. Buti na lang. Wala nang abala. Wala kang laman. Ang hina mo. Ha? Imposible. Nahawakan mo yan? Ang hina ng suntok mo, bakit hindi mahahawakan? Di ba siya walang kapangyarihan? Paano niya nahawakan ang suntok ni Rafael? Baka si Rafael pinagdalaruan lang siya. Sinadya niyang mahawakan. Tama nga. Pinaglalaruan lang ni Rafael ang basurang yan. Tama! Sinadya pa niyang hayaan ang basurang yan na mahawakan ang suntok niya. Kung hindi, ang seryosong suntok ni Rafael. Kahit ako, di ko mahahawakan. Paano niya yan mahahawakan? Pinaglalaruan? Si Rafael, ang suntok na kanina, halata naman buong lakas na. Kung pag-uusapan ng paglalaro, halata namang si Mateo ang naglalaro kay Rafael. Binigyan mo ako ng isang suntok. At ngayon, ako naman ang babawi. Ang suntok na to, ang lakas! Ano? Prinsipe, ikaw. Isang suntok lang! Talo si Rafael! Siha ang pinakamagaling sa hilaga. Isang suntok lang ni Mateo. Di niya kinaya. Imahinasyon lang to. Yung basurang yan, paano siya naging ganyan kalakas? Naglihim! Matagal na niyang tinago ang lakas niya. Ang tuso niya! Pinaglaruan niya ang magulang niya. Dapat siyang mamatay. Ital, alam niyo na pala. Kaya pala pumayag kayo sa kalokohan ni Rafael. Alam niyo na pala na mananalo si Kuya Mateo? Di mo mahuhulaan ang batang yan. Ano? Talo si Rafa! Walang hiya! Sinaktan mo ang alagad ko. Ikaw ang kabayaran. Lagot! Bata! Ang lakas ng tama mo! Sinaktan mo ang prinsipe namin! Lagot ka! Hindi ka palalampasing ng aming pinuno! Hay, pero siya ang nauna. Binigyan niya ako ng isang suntok. Binigyan ko rin siya ng isa. Patas lang, di ba? Sino bang mag-aakala na ganun siya kahina? Di niya kinaya. Kasalanan ko ba? Hangal na bata! Sinaktan mo ang alagad ko! Ipababayad ko ang buhay mo! Mamatay ka! Ingat po! Si Kapitan Ramon ng tribo ng Ilaga at si Don Celso ng Samahan ng Liwanag. Teka. Si Don Celso ay pinakamataas na antas ng banal. Si Kapitan Ramon din. Bakit si Don Celso ay parang wala sa kanya? Wala kang peanut pat. Matandang Celso, pinipigilan mo ko? Ngayon, walang makakaligtas sa hayop na yan. Lolo, ayos ka lang ba? Banal! Nasa yugto ng banal na siya! Yugto no ba na? Mandirigma pala ng yugto ng banal. Lagot! Mandirigma ng yugto ng banal. Hindi naman pala siya ganong malakas. Matandang Celso. Dahil gusto mong mamatay,
Ikaw ang uunahin ko. Tapos, papatayin ko ang batang to. Siri! Tago! Nahawakan ko pala. Nahawakan niya? Si Don Celso! Nahawakan ng atake ni Kapitan Ramon! Paano nangyari yun? Isa ka lang banal. Paano mo nahawakan ang atake ng isang banal? Mandirigma ng yugto ng banal. Hindi naman pala siya ganong malakas. Kaya pala, ang humawak sa atake ay hindi si Don Celso, kundi si Mateo! Ang atake ng isang banal, kayang-kaya niyang hawakan. Anong klaseng halimaw ba si Mateo? Gino, hindi kaya nasa yugto ng banal ka rin? Lolo, kayo po ang lolo ni Maricel, kaya mas nakakatanda po kayo. Huwag niyo po akong tawaging Gino. Mateo na lang po. Huwag. Sa ating mundo, ang mas may galing ang masunod. Ang galing ang pinakamahalaga. Kaya magkanya-kanya na lang tayo. Tatawagin kitang Gino. At tulad ni Maricel, tawagin mo kong Lolo. Siye po. Bata. Sino ka ba talaga? Ako, si Mateo. Lolo, magpahinga na po kayo. Ako na sa kanya. Gino, makingat po kayo. Hindi ako naniniwala sa buong mundo may ganito kabata na nasa yugto ng banal. Nagpapanggap ka lamang. Mamatay ka. Yugto ng banal? Paano siya nasa yugto ng banal? Hindi. Imposible. 5 taon nang nakaraan. Isa pa siyang basurang hindi makaramdam ng enerhiya. Hindi. Hindi maaari. Naiintindihan ko na. Si Mateo ang hinahanap ng samahan ng liwanag. Ang kaninang hinahanap. Sa lambak, ang nagwasak sa itim na dragon ng lambak sa isang suntok. Ganun pala. Ganun pala. Ako ang ama ni Mateo. Basta't ako magsabi, siguradong babalik si Mateo sa Pamilya Santos. Kapag nasa Pamilya Santos na si Mateo, itong yugto ng banal na mandirigma, tiyak na maghahari na sa lalawigan ng silangan. Hindi. Ang lakas ng espiritualidad ng batang to ay hindi nagpapahuli sa akin na bagong yugto ng banal. Pero napakabata niya. Imposible na maabot niya ang yugto ng banal mag-isa. Bata, di ako naniniwalang sa edad mong yan. May ganito ka ng lakas. Sabihin mo, anong kayamanan ng hawak mo para makalaban ng isang yugto ng banal? Wala, ang maestro ko hindi ako binigyan ng anuman. Tinuruan lang ako magsanay. Mali ka. Pinagtatakpan mo lang. Sa'yo, kung wala kang kayamanang yan, itong lakas mo na kayang labanan ang yugto ng banal, paano mo ipapaliwanag? Tama, ganyan nga. Sabi ko na nga ba, itong walang kwenta, paano siya biglang naging ganito kalakas? Dahil pala, sa sukdulan na swerte, nakakuha ng napakalaking biyaya. Bakit? Bakit? Ang ganitong biyaya, sa walang kwentang tupa na punta. Kung ako ang nakakuha ng kayamanan, ang sentro ng atensyon na yon at ang makakakuha ng dilag ay ako, si Miguel Santos, hindi patas. Yaman. Kung tunay na yaman na, kayang magbigay ng ganitong lakas. Bata pa si Mateo. May hawak na yaman. Magdadala lang yan ng gulo. Bilang ama niya, dapat ko ito malagaan. Tama. Ako na muna ang mag-aalaga nito. Itutuloy ko ang Pamilya Santos sa bagong kasiglahan. Tama. Bata, sa pampalakas lang, walang kwenta yan. Ang antas ng banal ko, pinaghirapan ko to. Mas matatag ang lakas ko. Uubusin ko ang lakas mo.
Anong mangyayari? Ang tibay ng yaman na to. Grabe. Kung mapapatuloy to, mawawalan ako ng lakas. Baka talaga mapahiya ako. Isang banal na mandirigma. Ang pinakamalakas na lakas, ganito lang pala. Wala naman pala. Akala ko pa naman malakas. Hindi pwede. Itong bata, may sobra pa siyang lakas. Kakaayat ko lang sa antas ng banal. Ang lakas ko, hindi pa matatag. Hindi pa ako sa tuktok. Hindi ko siya pwedeng hayaan na ubusin ako. Tama na. Tapos na. Lago. Uy, bakit ko matras? Hindi pa ako napapakita. Bata, sinuwerte ka lang ngayon. Kakaayat ko lang sa antas ng banal. Hindi pa matatag. Pagbalik ko sa tribo, papatatagin ko ang antas ko. Balang araw, babawi ako sa'yo. At aagawin ko ang yaman mo. Alis. Uy, alis ka na agad? Salamat po sa tulong ninyo. Sa samahan ng liwanag, nailitas niyo kami sa panganib. Lolo, tumayo na po kayo. Nakakaya po. Tungkulin pong tumulong sa nangangailangan. Ang galing! Ngayon, ipinag-uutos ko na sa laban na ito. Ang huling mananalo ay si Mateo Santos! May tutol pa ba? Napakalakas ni Kuya Mateo. At para sa samahan ng liwanag, nailigtas niya tayo sa panganib. Walang tutol. Teka, may tutol ako! Miguel, tapos na ang laban. May nanalo na. Anong masasabi mo? Si Mateo, umaasa lang sa isang kayamanang di alam kung saan galing. Kaya lang siya nagkaganyan. Bagay lang yan. Paano yan magiging sariling galing? Kung ako ang may ganyang kayamanan, siguradong mas malakas ako. At saka, ang laban ay may 3 yugto. Kahit sa huling yugto, nasungkit niyang talunin si Rafael. Pero paano sa unang 2? Sa pagsubok ng talento, walang reaksyon ang puno ng buhay. Sa pagsubok ng loob, isang hakbang lang. Umatras na. Nakita yan ng lahat. Kaya ayon sa patakaran na best of 3, ako ang nanalo sa unang 2. Ako ang tunay na nagwagi. Si Mateo, isa lang siyang walang kwentang umaasa sa gamit. Anong karapatan niyang pakasalan si Prinsesa Luna? May punto siya. Sa unang 2 round, talagang kahiya-hiya. Kung sa gamit lang siya nanalo, di talaga patas. Sabi ko na nga ba? Mateo, isa kang basurang habang buhay. Anong karapatan mo para sa Senyorita Luna? Ang karapat-dapat lang sa Senyorita Luna ay ako lang. Nagsabihin si Mateo ay walang nagawa sa unang 2 round. Nakita yan na lahat. Don Celso, respetado po kayo. Magtatakwil po ba kayo sa patas? Laging patas ang aking pagkilos. Si Mateo, sa unang 2 round, hindi lang siya walang nagawa, kundi nakamit niya isang pambihirang tagumpay. Ikaw lang ang bulag. Di mo nakikilala ang tunay na ginto. Tingnan ninyo. Ito ang gawa ni Mateo sa unang 2 round. Tingnan ninyo mabuti. Imposible! Wala kaming binatbat kay Mateo. Hindi pala, walang kwenta si Kuya Mateo. Pinayabong niya ang puno ng buhay. Sa unang hagdan pa lang, sinira na niya ang estatwa ni Lolo. Siya pala ang tunay na henyo. Hindi. Imposible. Imposible to. Si Mateo. Paano siya magiging isang henyong pambihira? Lahat ng to,
Peke, lahat ng to! Kitang-kita namin to. Paano yung magiging peke? Ang talento ni Mateo ay pambihira. Ang pagpupula niya ay tanda ng pagiging immortal. Ang lakas ng kanyang loob ay direkta niyang sinira ang estato ko. Malayo siya sa akin. Sa lahat ng narito, sino makakapantay sa kanya? Kahit lahat tayo dito ay magsama-sama, baka kulang pa rin para labanan si Kuya Mateo. Miguel, na yun, ano bang masasabi mo? Ha? Bantay! Ang pasawi! Palayasin sa samahan ng liwanag! Mateo, wag kang magyabang. Basura ka noon at habang buhay kang basura. Sinwerte ka lang. Nakakuha ka lang ng yaman. Hinding-hindi ka lalagpas sa akin. Ako ang tunay na henyo ng pamilya Santos. Mati, mali ako. Sa mga taon, nabulag ako sa ambisyon ng hayop na si Miguel. Sa mga taon, nasaktan ka. Don Ernesto, kung patatawarin ka ni Mateo ngayon, anong gagawin niyo? Siyempre, iuwi namin si Matty. Mula ngayon, si Matty ang magiging tagapagmana. Ang susunod na pinuno, ang pinakamahusay na yaman, ibibigay ko sa kanya. At doblehin ang pagsisisi. Pero ang yaman niya ay alam na ng lahat. Ganitong yaman, si Matty, bata pa. Baka di niya maprotektahan. O, ano? Itong yaman, hayaan mo ingatan ni tatay. Kahit isugan ni tatay ang buong katawan, puprotektahan ka niya sa mga nangangahas. Pag sapat na ang lakas mo, ibabalik ni tatay sa'yo ang yaman na to. Payag ka ba? Ang dami mong sinabi. Sa huli, ang habon niyo lang ay ang yaman ni Kuya Mateo. Wala man lang bang tunay na pagsisisi at pagmamahal. Sa totoo lang, wala akong yaman. Naku! Mateo! Bakit ka pa nagsisinungaling sa akin? Kung wala yang yaman, paano mo ipapaliwanag ang antas ng banal mo? 10 taon nang nakaraan, isa ka pang hamak na tao na di makapagpalakas. Sa 10 taon, mula hamak na tao, naging banal ka na. Pag nakuha yan ni isang bata, di maniniwala. Para sa'yo to, at para sa pamilya. Hayaan mong ingatan ng pamilya ang yaman. Para ligtas ka at para lumakas ang pamilya. Panalo tayong lahat. Halika, ibigay mo na sa akin ang yaman. Ako si Mateo. Hindi kita pamilya. Lumayas ka na. Palayasin niyo silang lahat! Utos ng Pangulo! Mula ngayon, ang Pamilya Santos ng Silangan ay ilalagay sa listahan ng mga bawal. Ang sinumang makipag-ugnayan sa Pamilya Santos ay kaaway na ng Samahan ng Liwanag. Ha? Mateo? Walang utang na loob! Pinaman na pinalaki kita! Para lang sa yaman mo, ibabalik ko naman! Ganito mo ba tratuhin ang sarili mong ama? Mamatay kang masama! Lolo? Akala niyo rin po ba mayaman ako? Nabibilo po kayo. Ang inyong pagliligtas sa amin ay malaking utang na loob. Niligtas niyo rin ang Samahan ng Liwanag. Kahit ano pa ang dahilan ng inyong galing, malaking utang na loob kayo sa amin. At ako, si Celso Luna, ay lubos na gumagalang sa inyo. Kuya Mateo, kahit mayaman ka man o wala, henyo ka man o mahina, ang mahal ko ay ang tapat at matino at tumutupad sa pangako. Ikaw, Kuya Mateo, palagi. Hindi pa nga kasal.
ang pagkampi mo na ay wala nang katapusan. Pagkasal na kayo, ako, ang tatay mo, baka mapag-iiwanan na. Tay, anong pinagsasabi mo? Sige na, anak. 10 taon kang nagtakip ng muka para sa kanya. Ngayon, nagbalik na si Mateo. Nanalo sa laban. At naging asawa mo na. Itong belo mo, dapat nang alisin. Kundi, di malalaman ng iba na ang anak ni Arturo Luna ay napakapangit at nakakahiya. Tay, ikaw kaya ang nakakahiya. Kuya Mateo, pwede mo bang alisin? Sige. Ang ganda! Sobrang ganda! Parang anghel! Siya nga ang pinakamagandang babae sa silangan. Totoo nga ang sabi-sabi. Ito ang anak ni Arturo Luna. Ang swerte mo, bata ka. Mabuti. Mabuti. Bagay na bagay. Itinadhana. Magpili na tayo ng araw para sa kasal nila. Tara, tara. Pumili na tayo ngayon. Maricel, ang ganda mo. Kuya Mateo. Maricel, may pangako ako sa'yo 10 taon na nakaraan. Mag-aaral ako ng martial arts. Pagbalik ko, papakasalan kita. Ngayon, sa wakas, nagawa ko na. Oh, alam ko naman. Alam kong kaya mo yan, Kuya Mateo. Mateo, Maricel, mga walang hiya. Sa harap ng langit, ako, si Miguel, papatayin ko kayo ng masama. Ako po si Miguel. Pagpupugay po. Hindi po alam kung anong utos nyo. Alam mo ang samahan ng liwanag. Opo, galing po ako sa samahan ng liwanag. Sa paligsahan para sa kasal. Paligsahan para sa kasal? Kanino? Si ama po ni Don Celso. Ama po ni Don Celso. Si Maricel Luna. Maricel Luna? Anong sinabi mo? Ang lakas ng loob nila! Ang lakas ng loob nilang magkayo ng paligsahan para sa senyorita! Senyorita? Sino? Kayo? Sino po kayo? Ako si Gregorio, taga-Gitnang Bayan. Taga-pamilya Gregorio, isa sa 4 na maharlikang pamilya. At ako ang pinuno ng hukbong itim. Pamilya Gregorio ng Gitnang Bayan! Ang buong kapuluan ng maharlika ay may 9 na bayan. Sa mga bayang ito, ang Gitnang Bayan ang pinakamalakas. Ito ang pinakamataas sa 8 bayan. At ang pamilya Gregorio, isa sa 4 na maharlikang pamilya ng Gitnang Bayan, ay isa ng halimaw na pamilya. Ang samahan ng liwanag ay parang langgam sa kanila. Kung makakapit lang ako sa pamilya Gregorio, Kaya pala, ginoo pala ng pamilya Gregorio. Ako po, si Miguel Santos. handa po akong maglingkod sa inyo. Sakto. Sa paglalakbay ko, kailangan ko ng alagad na kilala ang silangan. Gusto mo bang sumunod sa akin? Payag po ako! Payag po ako ng 100%! Amiya Gregorio, mas malakas pa sa samahan ng liwanag. Isang sandalan na walang kapantay.
Kapag kinilala ako ng pamilya Gregorio, ako, si Miguel Santos, siguradong makakabangon ako. Mateo Santos, maghintay ka lang. Don, sa alam ko po, si Maricel Luna ay anak ng pinuno ng Samahan ng Liwanag, si Arturo Luna. Mukhang hindi siya Gregorio. Don, baka po mali ang hinahanap ninyo? Si Arturo Luna ay ama nga ng senyorita, pero ang ina niya ang kasalukuyang don ng pamilya Gregorio. Ganon pala. Naghirap noon ang don, nakatakas sa silangan. At si Arturo Luna, nagkaroon sila ng maikling relasyon at isinilang ang senyorita. Noon, nagkakagulo ang pamilya Gregorio. Para ligtas ang senyorita, kaya siya ipinaewan sa Samahan ng Liwanag. Ngayon, ayos na ang pamilya Gregorio, kaya ako ang sumundo sa senyorita. Napala, yung paligsahan para sa kasal, ano yun? Ganito po, Gino. Kamakailan po, ang Samahan ng Liwanag ay nagpalaban para kay senyorita. Ngayon po, si senyorita ay may fiancé na. Anong sinabi mo? May fiancé na si senyorita? Sino ang taong yan? Opo, Gino, yung taong yun, isa siyang walang kwentang basura. Sa laban para kay senyorita, ginamit niya ang maduming paraan para manalo. Isang hamak na basura! Ang nakasulog niyang galawin ang senyorita ko! Ang galing ng pamilya Luna! Ang galing ng Samahan ng Liwanag! Ang lakas ng loob ninyo! Matagal nang ipinagkasundo ng Don si senyorita kay Ginoong Enrique. Pero kayo, naglakas loob pa kayong ipakasal siya sa iba. Gusto nyo nang mamatay! Miguel, magdala ka. Punta na sa Samahan ng Liwanag. Ako mismo ang maghahatid kay senyorita. At ang basurang sumira sa dangga niya, puputulin ko sa 5 piraso. Opo, Gino. Sumunod po kayo sa akin. Kanito pala kalakas si Maricel Luna. Mateo, akala mo ba panalo ka na? Asa ka? Ang senyorita ng pamilya Gregorio, aagawin mo? Maricel, pupuntaan ko si Maestro. Babalik ako sa ilang araw. Hintayin kita. Kuya Mateo, ingat ka. Pakumusta ka nala kay Maestro? Tay, kailan lang? Katatapos lang ng laban. Ngayon, pag-aasawa na agad, atat na atat ka na. Naipakasal ang paborito mong apo? Hindi ako ang atat, kundi may iba. Lolo, huwag po kayong ganyan. Sinong nagsabing atat ako? Sino ka ang lakas ng loob mong pasukin ang Samahan ng Liwanag? Kakaiba. Itong aura, pamilyar sa akin. Parang nakita ko na. Arturo Luna, matagal na. Ikaw pala? Pamilya Gregorio, ang gitnang bayan. Bakit sila nandito? Pamilya Gregorio? Pamilya ng nanay ko. Gregorio, ayon sa kasunduan noon, itinakwil ko na ang pamilya Gregorio. Wala na ugnayan. Ngayon dinala mo siya dito, ano ang iyong pakay? Tama. Ang usapan noon, ginawa mo ng maayos. Pinuri ka ng Don sa pag-aalaga sa senyorita. Kaya ako narito ngayon dahil may dala akong gantimpala bilang parangal. Pero, Arturo Luna, ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang lihim mong pag-organisa ng walang kwentang laban para sa kasal. Lalo na ang ipakasal ang senyorita sa isang walang kwentang langgam na walang kapangyarihan. Anak ko si Maricel. Ako ang mapapakasal sa kanya. Ako ang pipili ng asawa niya. Tungkulin ko yan bilang ama niya
Anong pakialam ng pamilya Gregorio? Ipakasalan, senyorita, sa isang walang kwentang basura ay pinakamalaking kahihiyan. Ang senyorita ay may maharlikang dugong Gregorio. Hinding-hindi hahawakan ng basura niyan. Si Kuya Mateo ay hindi basura. Wala akong paki kung sino ka. Huwag mo siyang ganyanin. Senyorita, isinasabi ko lang ang katotohanan. Ang taong yan ay hindi kabagay. Isa pa, matagal lang inayo si Don Gregorio ang kasal mo. Ang mapapangasawa mo ay isa sa 4 na maharlikang pamilya ng gitnang bayan, tulad ng pamilya Gregorio. Si Ginoong Enrique. Maharlika, napakagaling. Siya ang bagay sa'yo. Narito ako para iuwi ang senyorita sa gitnang bayan at pakasalan si Ginoong Enrique. Mapapakasal. Kasal. May kasal na ang anak ko. Magpapakasal na sila. Huwag makialam ang pamilya Gregorio. Tama. Ako, si Maricel Luna. Papakasalan ko lang si Kuya Mateo. Anong Ginoong Salazar? Wala akong pakialam. General Gregorio, ang pilit na pag-ibig, hindi nagtatagal. Makauwi na po kayo. Ipakiusap nyo kay Don Gregorio. Hayaan nyo na silang magmahalan. Ayan? Akala nyo ba ang araw na to ay may pagpipilian kayo? Ikaw! Anong ibig mo sabihin? Ibig sabihin, nandito ako ngayon para sunduin siya pauwi sa gitnang bayan. At kailangan to. Kung payag kayo, isusundo ko siya. Kung hindi, isusundo ko pa rin siya. Bastos! Sally, nagbubulagan ka. Ang pamilya Gregorio ng gitnang bayan ay napakalakas. Mas malakas pa sa samahan ng liwanag, higit 100 beses. Si Ginoong Enrique, napakataas ng kanyang estado, posisyon at lakas. Pero yung basulang si Mateo, hindi siya makakapantay. Ito ang pagkakataon mong magbago ng tadhana. Miguel, isa ka talagang asong walang utang na loob. Ang bilis mong kumisla para sa bagong amo mo. Ano? Di ka pa ba nagsawa maging aso sa pamilya Santos? Kaya sa gitnang bayan ka pa rin nagpatuloy? Ikaw! Wala kang utang na loob! Don, si Senyorita po, nalinlang ni Mateo. Siya lang ang nasa isip niya. Kung hindi natin aalisin ang basurang yan, kahit dalhin natin si Senyorita, baka po si Senyorita hindi pa rin makakalimot. Ang hamak na lumapastalan sa senyorita, hindi ko siya hayaan na mabuhay. Bigyan ko kayo ng 10 segundo. Kundi, mag-ingat kayo. Walang galang! Gregorio! Akala mo bang samahan ng liwanag ay walang kalaban-laban? Ngayon, sa harap ko pa mismo, dadalhin mo ang apo ko? Tanumin mo ang kamao ko kung papayan. Wala kang pinatpat. What? Wala kang pinatpat. Panaw ka rin. Sugo! Mga langgam lang. Di magkagalaw. Bitawan niyo ko! Senyorita, haumahin. Bitawan niyo ko! Tay Lolo! Don,
Yung basurang si Mateo, siguradong nagtatago sa samahan ng liwanag. Tapusin na ang ugat. Miguel! Walang hiya ka! Di mo matalo si Kuya Mateo, kaya gumagamit na ng ganitong paraan. Walang magandang aabutin sa'yo. Para to sa inyo doon. Para sa senyorita. Arturo, Luna. Nasaan ang langgam na yan? Sabihin mo, at bibigyan ko siya ng mabilis na kamatayan. Mateo, umalis na siya. Hindi mo siya mahahanap. Wala nga talaga siya. Yung basura. Ang swerte naman niya. Nakatakas pa. Swerte niya. Nailigtas ang buhay. Kapag nangahas pa siya sa senyorita at nangarap, kahit saan siya tumakas, ako mismo ang papatay sa kanya hanggang sa kaliwa niya. Tara, iuwi ang senyorita sa gitnang bayan. Gago! Ibalik mo ang anak ko! Arturo, kalma. Anong silbi kung habulin mo sila? Kaya mo ba si Gregorio? Mas mapapahiya ka lang at hahayaan mo lang na makuha si Maricel. Wala akong kwenta. Hindi ko man lang maprotektahan ang sarili ko man na. Ang pamilya Gregorio ay nasa gitnang bayan. Malaking pamilya sila. Hindi natin sila kaya. Ngayon, hintayin na lang natin si Mateo. Lanohin natin. Lolo, nagbalik na ako. Isinama ko rin si Maestro. Mag-usap na tayo sa kasal. Lolo, kayo, ano nangyari sa inyo? Bakit kayo lahat sugatan? Nasaan si Maricel? Mateo, si Maricel, tinukot siya. Ano? Sino kumidlap sa kanya? Saan siya dinala? Oh, ang nanay ni Maricel. Pinakuha niya. Kung ganon, sigurado hindi pa alam ni tita ang relasyon namin ni Maricel. Pupunta ako sa gitnang bayan para ipaliwanag sa kanya. Tiwala ako, maintindihan niya. Papayag siya sa atin. Pero hindi mo kilala ang tita mo. Sa paningin niya, kapangyarihan lang, lakas at interes ng pamilya. Pinakamahalaga sa kanya ang estado. Noon, kung di siya naghirap at kailangan ng tulong ng samahan ng liwanag, hinding-hindi niya magiging anak si Maricel. Simple ka lang. Sa paningin niya, isa ka lang hamak na langgam. Hinding-hindi siya papayag na maging kayo ni Maricel. Pinamulan. Background. Sino nagsabing si Mateo? Walang background. Lolo, siya po ang maestro ko. Felisa. Lola Felisa. Baka po hindi niyo alam, ang pamilya Gregorio ay... Familia Gregorio. Alam ko. Yung nasa gitnang bayan lang, na halos di makapasok sa apat na pamilya. Yung pamilya Gregorio. Alam niyo rin ang apat na pamilya? Ang gitnang bayan ay laging may isang akademya at apat na pamilya. Ang isang akademya ay ang Akademya ng Karunungan, pinakamataas sa gitnang bayan. Walang kapantay, walang makakapantay. Ang apat na pamilya ay ang Gregorio, Salazar,
Quinto at Xiao, ang 4 na sinaunang pamilya. Pero kahit ang 4 na pamilyang ito ay nag-aagawan na ipasok ang mga anak nila sa Akademya ng Karunungan para makisakay. Tama ba ako? Ang tiyaga niyo pala sa gitnang bayan. Kilala niyong lahat. Hindi kaya... Taga-ginampayan ako. Maestro, hindi pala kayo taga-Silangan? Mati, mahaba ang kwento niyan. Sa ibang araw, saka ako nasasabihin sa'yo. Ang mahalaga ngayon ay ang kasal mo. Ang yapang ng pamilya Gregorio. Minamalit nila ang alagad ni Felisa? Matagal na akong nawala. Mukhang may mga tao na nakalimot na. Ngayon, ipapakita ko sa kanila ang lugar nila. Guro, ang pamilya Gregorio ay malawak ang impluensya. Puno ng mga magagaling. Hindi sila basta-basta. Si Gregorio ay isa ring pambihirang banal. Sa loob ng pamilya Gregorio, baka mayroon pang mas nakakatakot na nilalang. Eto, dapat pag-isipan ng mabuti. Huwag po kayong magpabaya. Alam ko ang ginagawa ko. Mga taong nakakulong lang sa sariling mundo. Guro, ano po ang plano ninyo? Paano? Diretso sa pamilya Gregorio. Babawiin ko ang manugang ko. At tanungin si Long Xingyue kung sino nagpalakas ng loob niya na sirain ang buhay ng alagad ko. Sa pamilya Gregorio? Ha? Ma'am, baka hindi po maganda yan. Dahil po, pamilya po ni Maricel yan. Kapag nag-away po tayo, mahirapan po si Maricel. Mahirapan po siya. Oo nga. Ano masama doon? Sila ang nauna. Mateo, kita mo. Maestro, kalma lang po. Don Arturo, huwag po kayong mag-alala. Nadala lang po ako kanina. Ang pamilya Gregorio po kasi ay magiging biyenan ni Mateo. Kung gagamit tayo ng dahas, masisira ang samahan. At mahihirapan din si Maricel sa sitwasyon niya. Ma'am, pakiusap po. Kung di kailangan, huwag po sana tayong gumamit ng dahas. Walang tahas. Sa pamilya Gregorio, mag-uusap tayo. Paano po yan? Di ba't ayaw ng pamilya Gregorio kay Mateo dahil sa kanyang pinagmulan at dahil wala siyang kapangyarihan? Kaya, bibigyan natin sila ng isang background na di nila kayang tanggihan. At saka si Mateo, may sarili siyang lakas na kayang talunin ang lahat ng kasing edad niya. Sa dalawang paraang to, para wala na silang masasabi. Magandang plano. Kung magkaaganyan, masaya tayong lahat. Mateo, sa 3 araw, ang Akademya ng Karunungan ay magkakaroon ng taunang pagpili. Sa araw na yon, lahat ng henyo sa gitnang bayan, pati ang mga pinakamahusay sa 4 na pamilya, ay magtitipon. Ang fiancé ni Maricel si Ginong Enrique ay siguradong darating din. Maestro, anong ibig niyong sabihin? Sumali ka sa pagpili. Sa harap ng lahat, talo mo ng harapan si Ginoong Enrique. Manalo ka bilang pinakamahusay sa mga baguhan. Patunayan mo sa lakas na mas malakas ka sa sinumang henyo na pinupuri ng pamilya Gregorio. Magaling! Ang Akademya ng Karunungan, ang pinakamahusay sa pagsusulit, ay laging nagpapagulo sa gitnang bayan. Isang pambihirang henyo, walang katapusang kinabukasan. Ang 4 na mahaligang pamilya ay agawan din ang ganitong henyo. Kung si Mateo ay makukuha ang unang pwesto, sa lakas na yan lang, ang pamilya Gregorio ay hindi na siya kayang maliitin. Tama. Sa lakas, si Rafa na ang bahala. Sa koneksyon naman, ako ang sandalan ni Rafa. Maestro, Ako. paano ko di ako manalo? Di ba lagi niyo sinasabi na mahina ako? Rafa, sabi kong mahina ka para patatagin ang loob mo. Isang paraan lang yon para pasiglahin ka.
Ngayon, malakas ka na. Hindi mo na kailangan yan. Maestro, yun po, ngayon lang pala ako. Ang babaw mo talaga. Sa akin ka talaga naniniwala. Maestro, sobra ka na. Sige na, Meti. Mag-impake ka na. Bukas ng umaga, aalis na tayo. Pupunta tayo sa gitnang bayan. Opo. Tito, Lolo, magtiwala po kayo. Iiuwi ko si Maricel na ligtas. Mabuting bata. Tiwala ako sa'yo. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka, ha? Opo. Maestro. Ang maestro ni Mateo, di masukat ang lakas niya. Sa pananalita niya sa mga puwersa sa gitnang bayan, alam niya ang lahat. Kahit parang minamaliit niya, sino kaya talaga siya? Nabasa ko na ang ilang sinaunang mga tala. Doon, may nakasulat na ang Akademya ng Karunungan. Noong itinatag, ay may isang napakagaling na tagapagtatag. At siya raw ay isang Felisa. Sinasabi niyo. Matty, may kikitain lang akong mga kaibigan. Magpalista ka na muna. Sundin mo lang ang proseso. Sumali ka na sa pagsusulit. Tandaan mo, walang pigil. Walang dapat ikatakot. Tiwala siya sa akin. Hindi ko siya dapat ipahiya. Maricel! Maricel. Senyorita, sumang-ayon ang Don. Basta't mag-alay ka lang dito sa Akademya ng Karunungan, ipapunta ko sina Arturo Luna dito sa gitnang bayan para makita ka. Kaya huwag ka nang mag-isip na tumakas. Sige, gagawin ko ang sinabi niyo. Papasok ako sa akademya. Alicia! Kuya Mateo. Basura. Bakit nasa gitnang bayan din siya? Butit nandito ka. Nakatakas ka sa samahan ng liwanag. Ngayon, nag-aabang ka na ng kamatayan. Magagamit ko si Gregorio para tapusin na ang banta mo. Don, yung lalaking yan, siya yung laging kumakalat kay senyorita. Isang basurang walang modo. Si Mateo. Aba, magaling. Naptakas pa. Sakit ng bayan. At pinastos pa si senyorita. Gusto niyang mamatay. Kuya Mateo, bakit ka nandito? Siyempre, para sa'yo ako. Isasama kita. Huwag! Kuya Mateo, alis na! Malakas si Gregorio. Papatayin ka niya. Alis na! Ngayon ka pa alis? Huli na. Huwag mong saktan siya. Subukan mo lang si Kuya Mateo. Kahit isang hibla lang. Hinding-hindi kita patatawarin. Tupad ako sa salita ko. Senyorita, magbigay daan po. Isang hamak na langgam ay hindi karapat-dapat sa iyong maharlikang dugo. Ang pagiral niya ay kahihiyon sa pamilya Gregorio. Kayo, alagaan ang senyorita. Opo, susundin po. Senyorita, magbigay daan po. Baka po madamay kayo. Miguel!
Walang hiya ka! Sugo! Miguel? Bakit ka nandito? Mateo! Mag-alala ka na lang sa sarili mo. Ang kamatayan mo. Ay, narito na. Dalhin yung basurang yan. Patayin ang basurang yan! Ngayon, habang nandito ako, walang makakakuha kay Maricel. Siya ang hukbong itim ng pamilya Gregorio. Si Gregorio. Si Gregorio? Yung nasa gitna ng antas ng banal. Ang halos walang kapantay na kamatayan. Sino yung binata sa kabilang panig? Ang lakas ng loob niyang banggain siya. Bago sa paningin. Pero sa suot niya, mukhang hindi tagagit ng bayan. Lagot na yan. Kinalaban niya si Gregorio. Baka patayin siya agad. Mateo, wala ka ng takas. Hayop ka! Ang lakas ng loob mo! Ang lakas ng loob mong saktan ang pamilya Gregorio! Hayop ka! Ang lakas ng loob mo! Nanghas kang saktan ang pamilya Gregorio! Sila ang nauna. Gusto nila siyang kunin. Nagdepensa lang ako. Tama lang. Tama? Sa gitnang bayan, ang pamilya Gregorio ang batas. Taga-probinsya ka lang. Hamak na basura. Kahit patayin ka pa ng pamilya Gregorio, dapat lang na magparaya ka. Anong karapatan mong lumaban? Pwede kayong manakit, pero bawal lumaban. Ang klaseng batas na yan. Ngayon ko lang narinig. Ngayon mo lang narinig? Mabuti. At ito rin ang huling beses mong maririnig. Dahil ngayon, siguradong patay ka. Subukan natin. Sige, subukan natin. Kuya Mateo, taga-pamilya Gregorio siya. Pinuno ng hukbong itim. Napakalakas niya. Noon sa samahan ng liwanag, isang atake lang niya. Sinaktan ang lolo ko. Mag-ingat ka, ha? Maricel, tiwala lang. Ang sweet ninyo naman. Isang hamak na tagahilaga. Wala ka nang ibang alam. Itong bulad mong kumpiyansa, nakakabilib naman. Sayang lang. Ang sobrang kumpiyansa, katangahan na. Sinabi mo, ibabalik ko sa'yo. Gusto mong mamatay? Ang bilis! Lagot na. Hindi niya yan kaya. Mamatay ka na! Walang kwenta! Sinagot. Nasanggaan niya. Nasangga niya. Ang atake ni Gregorio. Paano nangyari yon? Yun na naman ang alaga niya. Sigurado, basura. Wala siyang binatbat. Nawawakan niya ang 70% ng lakas ko. Ang lakas ng espiritualidad niya ay di nagpapahuli sa karaniwang banal na nagsisimula. Pero sabi ni Miguel Santos, umasa lang si Mateo sa isang malakas na gamit. Kaya niya kinakalaban ang banal. Ang pag-aasa sa labas na lakas ay puro daya lang. Pata. Maganda nga ang gamit mo. Napahintulutan ka nitong kalabanin ang lakas ko. Pero dito na ang katapusan. Tingnan natin hanggang kailan ka aasa sa gamit mo. Tigo. Director Isidro, anong ibig sabihin nito? Ang batang to ay dapat patayin ng pamilya Gregorio. Utos to ng aming don mula mismo sa kanya. General Gregorio, sa harap ng Akademya ng Karunungan, bawal ang awayan at pakihiganti. Iyan ang batas ng Akademya. Ikaw, lumagpas ka na. Pero, Ginong Isidro, siya... Tama na. Sa paningin ko, narito lang ang mga bagong estudyanteng nag-a-apply. Walang kaaway ng pamilya Gregorio. General Gregorio, kung hindi sangayon si Don Gregorio, pumunta siya rito mismo. Bata, swerte mo. Protektado ka lang ng akademya ngayon. Pero hindi habang buhay. Yang lakas mo ay puro gamit lang.
Pero sa pagsusulit, bawal ang anumang dayuhang lakas. Tingnan natin hanggang kailan katatagal sa gamit mo. Gamit lang pala. Kaya pala niya nasangga ang atake ni Gregorio. Sabi ko na nga ba, isang probinsyanong bata, paano magkakaroon ng lakas ng banal? Sige, tingnan natin. Tiyak na papasa ako sa pagsusulit. At bilang pinakamahusay. Pinakamahusay? Ang yabang mo. Enrique Salazar! Si Ginong Enrique Salazar! Enrique Salazar! Si Ginong Enrique Salazar! Siya nga! Sabi nila, 1 taon na siyang nasa pinakamataas na antas ng banal. Siya ang paborito sa pagiging top 1. May magandang palabas na. Malinaw na pinagtutuunan din siya ni Ginoong Enrique. General Gregorio. Ginong Enrique. Isang hamak na galing sa kung saang probinsya. Isang hamak na probinsyano. Dahil lang sa swerte nakakuha ng kayamanan, nailigtas lang niya ang atake ni General Gregorio at nagkakaganyan na siya. Ang kapal ng mukha ng mga walang alam. Katawa-tawa, kawawa. General Gregorio, isang hamak na payaso lang yan. Huwag niyo na po siyang patulan. Madudumihan lang po ang kamay niyo. Mamaya sa pagsusulit, ako na po mismo ang magtuturo sa kanya para malaman niya kung sino ba talaga siya. Mateo Santos, di ba? Ang nangahas sa nobya ko. Ikaw ang una. At ikaw rin ang huli. Hampas lupa. Sa pagsubok, ipapakita ko sa iyo kung gaano kalaki ang agwat nating dalawa. Sa pamilya Gregorio pa lang, sinagot mo pa si Ginong Enrique. Mateo! Lagot ka na talaga. Wala nang makakaligtas sa'yo. Sige! Ang mga bagong estudyante na sasali sa pagsubok, sumunod sa akin sa pagsubok, sa hagdan ng tagumpay. Hagdan ng tagumpay, susubukan ang potensyal at ang talento. 30 baitang, 5 baitang, pumasok na. 10 baitang, henyo. Mahigit 20 baitang, bihirang mangyari. Pagkatapos ng pansusulit, akyatin ninyo ng sunod-sunod. Bawal umatras. Bawal ang tulong ng iba. Simulan na ang pagsusulit. Hagdan ng tagumpay. Mukhang ang hagdan ng pangarap ng samahan ng liwanag ay ang hagdan ng tagumpay na to. Simpleng bersyon lang. Guys, sino sa tingin nyo ang akyat sa tuktok? Anong tanong yan? Siguradong si Ginoong Enrique. Si Enrique Salazar. Yung 3 pamilya, mukhang sa batch na to, wala silang pinadala. Si pamilya Gregorio lang, may bago lang silang senyorita. Si Ginoong Enrique. Sabi nila nung nakaraang taon, nasa pinakamataas na antas na siya. Nakakatakot ang lakas niya. Baka umabot pa siya sa mahigit 20 baitang. 20 baitang? Oo. Di pantay na sila sa record ni Director Isidro. General, si Ginoong Enrique, talaga bang aakyat sa 20 baitang? Kung walang aberya, ang ika-20 baitang para sa kanya ay hindi mahirap. Kung hindi dahil sa kanyang kakaibang talento, ang pamilya Gregorio, bakit pa kami gagawa ng lahat para sa pamilya Salazar? Mateo, pinaglalaban mo pa ang isang tunay na henyo. Naghahanap ka ng kamatayan. Senyor, pwede po ba akong sumubok? Sige, kung akyat ka ng lampas 10 baitang, ipapakiusap ko sa pamilya na maging eksepsyon ka sa hukbong itin. Salamat po, senyor. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Kuya Mateo, sa talento mo, madali lang sa'yo ang 10 baitang. Baka, kaya mo pa ang 20. Akong bahala. Sisikapin ko. Maricel, ikaw rin. Galingan mo.
Ang hagdan ng tagumpay ay sumusubok sa likas na talento at potensyal. Hindi ito nababago ng swerte o iba pa. Maricel Luna, malalaman mo mamaya kung sino ba talaga ang dapat mong pagkatiwalaan at tularan. Tagal na. Isid, naging ka na... Ang kilalang Direktor Isidro. Ang bilis ng panahon. Huwag po kayong magbiro, matandang guro. Sa inyo po, ano po ba ang direktor? Kung hindi dahil sa inyong pagsisikap noon na itatag ang akademya, wala po ako sa kung nasaan ako ngayon. Sabihin mo, sa batch na to, sinong paborito mo? Yung taga-pamilya Salazar, si Enrique. Ang talento potensyal niya ay pampihira. Solid ang pundasyon niya. Sa aura niya, sa hagdan ng tagumpay, hindi siya mahirapan sa 20th step pataas. Maari pa niyang abutin ang record ko noon na 23rd step. Kung walang aberya, siya ang magiging kampeon. Maiba akong pananaw. Sino po ang paborito ninyo? Siya, si Mateo. Sa liplip na lugar daw, galing ang batang to. Bakit ganun ka ka-impresyon, matandang guro? Dahil siya ang nag-iisang direktang disipulo ko. Ano? Disipulo ng matandang guro si Mateo? Kaya pala, nagkamali talaga ang pamilya Gregorio. Nagkamali sila ng bilangga. Simulan na! Umakyat na! Si Enrique Salazar, nasa ikasen na! Ang bilis! Magaling din si Senyorita Gregorio. Tunay na dugong Gregorio. Nakatawi din! Pwede na ako sa pamilya Gregorio! Tingnan nyo! Si Mateo! Yung basurang nangakong magiging unang lugar. Nasa unang hagdan pa rin. Di gumagalaw. Tingin ko, hindi na yan aakyat sa ikalawang hagdan. Talaga. Nataranta na yata siya. Sabi ko na nga ba, sa gamit lang siya umaasa. Ngayong wala na ang gamit niya, lumabas na ang tunay na kulay niya. Wala talaga siyang kwenta. Akala ko pa naman, may kalaban ako. Mukhang nagkamali ako. Galing, bata! Kapapasok pa lang sa hagdan, agad siyang nagkamit ng karunungan. Galing! Ito, umaayon siya sa batas ng hagdan, kaya nagkamit ng karunungan. Hindi kaya ito na ang tanyag na katawan? Tama! Tanyag na katawan pala. Kaya pala tinanggap siya ng matandang guro. Mukhang talagang nagkamali ako. May tanyag na katawan. Sa hagdan ng tagumpay, ang 25th step pataas. Para sa kanya, walang kahirap-hirap. 25th step? Isid, minamaliit mo ang alagat ko. Hindi pa yan ang hangganan niya. Pasaki! Ika-20! Nasa ika-20 na si Gino Enrique! Ang galing! Ika-22. Sige na. Sapat na to para manghamak sa iba. Isang paru-paro lang. At agawin ng liwanag ng buwan. Oras na. Ngayon, atsatin na. Ngayon ka lang ayat, puro forma. Tingnan natin hanggang saang baitang ka magpapanggap. Ikaw! Siya!
Bakit mas madali pa sa kanya kaysa kay Ginong Enrique? Hindi lang mukha. Wala talaga siyang kahirap-hirap. Ano nangyari? Sira na ba, Madan? Mari, Ano nangyari to? Totoo pa na? Ang hirap mo lang para lang dito. Mukhang wala ka rin pala. Ang hirap mo pa. Nandito ka lang. Mukhang wala ka rin pala. Mateo, huwag kang magyabang. Ang ika-23 na baitang ay himalang baitang. Kahit si Direktor Isidro, dito rin siya huminto noon. Akala mo aakyat ka? Asa ka. Talaga? Hindi. Imposible. Imposible to. 33rd step. Pinantayan niya ang record ni Direktor Isidro. Diyos ko! Ano nakita ko? Sino ba talaga siya? Kuya Mateo, alam kong ikaw ang pinakamagaling. Archie's third step. Ang talento niya. Lampas kay Enrique. Paano nangyari to? Siya, di ba wala siyang kwenta? Siya, hindi kaya aakyat sa tuktok? Sa ika-30 na baitang? Hindi. Imposible umakyat sa tuktok. Archibald, step na! Kulo! Talaga, Bingo? Akyat pa? Humakyat sa 30th step! Sa buong kasaysayan ng akademya, ikaw ang unang nakagawa nito. Mateo, ayon sa patakaran ng akademya, ang sinumang umakyat sa tuktok ay makakatanggap ng pinakamataas na suporta ng akademya. Ikaw ang pipili ng iyong guro. Sumama ka na sa akin pabalik sa akademya para kunin ang iyong ID at pumili ng guro. Teka, hindi siya pwedeng umalis. Ginong Isidro. Hindi kilala ang pinagmulan niya. Kahina-hinala ang pag-akyat niya. Hinala ko, gumamit siya ng bawal na paraan para mandaya. Dapat itong imbestigahan. Bago malaman ng totoo, dapat siyang manatili. Ginong Enrique, ito ang yaman ng akademya. Hindi ito basta-basta nagagamit. Pinagdududahan mo ba ang yaman ng akademya o ang integridad nito? Hindi ang akademya ang pinagdududahan ko. Pero ang pangyayaring ito ay kahanga-hanga. Isang hamak na tagahilaga. Paano siya magkakaroon ng potensyal na higit pa kay Direktor Isidro? May mali rito. Para sa dangal ng akademya, dapat siyang ipaimbestiga. Tama. Kung wala siya tinatago, bakit siya matatakot mapaimbestiga? Kapag napatunayang inosente siya, saka na siya pumasok sa akademya. Sige. Ang pamilya Gregorio, gusto ninyong kalabanin ang akademya? Tingnan natin kung meron pa kayong lakas para pigilan ako. Tingnan natin kung mapipigilan niyo ko. Mateo, huwag kang mag-alala. Hanggat narito ako, si Isidro Javier, walang gagalaw sa'yo. Isidro Javier, talaga bang para lang sa taong di mo kilala? Gagalitin mo ang pamilya Gregorio at Salazar. Pinapanatili ko lang ang katarungan ng akademya. Hindi tulad ninyo, nang matalo, nagpapaluso. Nakakahiya sa mga sinaunang pamilya. Ikaw! Ginong Isidro, kalma lang po. Ginong Isidro, huwag kang magalit. Mula sa pamilya Gregorio at Salazar, ang diwa ng dalawang Don. Nasa katawanan ni Gregorio at ni Enrique Salazar. Huwag mong saktan si Kuya Mateo! Ginong Isidro, alam ko na nangyari. Itong si Mateo, may atraso sa pamilya Gregorio. Kaya Ginong Isidro, isuko mo siya sa pamilya Gregorio. Ang pamilya Salazar din, may atraso sa batang yan. Ginoong Isidro, bigyan mo ako ng muka, isuko mo ang batang yan, para hindi masira ang relasyon ng akademya sa amin. Mangga Don, nakapasa si Mateo sa pagsusulit. Napakagaling niya. Protektado siya ng akademya. Sa ginagawa ninyo, binabalewala niyo ba ang patakaran ng akademya? Katakara lang yan, at tao ang gumagawa niyan. Siya, dadalhin namin.
Ginoong Isidro, ikaw, hindi mo kami mapipigilan. Don Gregorio, Don Salazar. Bakit niyo naman kailangan maging ganyan? Estudyante ng akademya si Mateo. Ako na ang bahala sa kanya. Huwag na kayong makialam. Makaaalis na kayo. Director Isidro, magkakadugo ba ang ating mga pamilya para sa batang yan? Director Isidro, para lang sa batang yan, wala mo na kami. Hindi ko kayo gustong kalabanin. Sana lang, huwag ninyong ulitin ang pagkakamali. Ang talento ni Mateo, nakita ninyo na. Pati sa gitnang bayan, siya ang pag-asa ng buong kapuluan ng hinaharap. Ang pilit na pigilan siya ay hindi gawa ng matalino. Dahil nga sa kakaibang talento niya, mas lalo siyang di dapat hayaan. Kapag pinabayaan siyang lumakas, magiging malaking banta siya sa ating mga pamilya. Don Gregorio, sangayon ka ba? Hayaan ko siyang mabuhay. Pero dapat siyang pabagsakin. Mukhang kayo ang pumili ng pinakamasamang landas. Nagkabaya po ako. Hindi ko po sila mapigilan. Matandang guro, lumabas na po kayo. Kayo pala ang gustong galawin ang alagad ni Felisa? Kayo pala, gagalawin niyo ang alagad ni Felisa? Si Lola Felisa, ang nagtatag ng Akademya ng Karunungan. Si Mateo, halagad pala siya ng isang henyo. Paano nangyari to? Lola Felisa, hindi ko po alam. Ha? Ang maestro ni Mateo ay ang nagtatag ng Akademya ng Karunungan. Kung ganun, ang ranggo ni Mateo ay mas mataas pa kay Director Isidro? Sabi ng lolo ko, noon, siya raw ang nagpatiimik sa mga ninuno ng apat na pamilya. Hindi sila nakatinggala. Kaya naman, ang posisyon ng akademya ay mas mataas sa apat na pamilya. Di ko akalain na may ganito palang pinagmulan si Mateo. Binalaan ko na kayo. Huwag yung ulitin ang pagkakamali. Nabulag po ako. Nasaktan ko po ang alagad niyo. Patawarin niyo po kami. Nagkamali po ako. Nabulag po ako. Parusahan niyo po ako. Hindi na po kami mapapakampante. Lagot na! Lagot na lahat! Kasalanan ninyong dalawa. Pinagsamantalahan nyo ang mahina at may masamang bala dahil unang pagkakamali at di pa ito tuluyang nasira, parusya ay hindi maiwasan. Parusya, hindi maiwasan. Ang pamilya Gregorio at Salazar bawasan ng 50% ang yaman. Isumite sa akademya para magsilbing aral. Gregorio, may masamang intensyon. Tumangkang pumatay sa isang estudyante. Alisin ang kapangyarihan, palayasin sa gitnang bayan. Enrique Salazar, mapagmataas at mapang-aki, parusang pagmumuni-muni ng 30 taon. Bawal lumabas ng pamilya Salazar. Masusunod po. Salamat po sa inyong awa. Tungkol naman sa kasal ni na Mateo at Maricel. Wala po kaming tutol. Si Maricel, ang makasal kay Ginoong Mateo, ay biyaya para sa kanya at sa pamilya Gregorio. Malaking biyaya po. Opo. Nagkamali po ang pamilya Salazar. Itatigil na po ang kasunduan. Itatigil na po. Buti, nakinig kayo. Mauna na po kami. Mateo, Maricel, sumama kayo sa maestro. Pumili tayo ng araw at itakda ang kasal ninyo. Tara na, Maricel. Ngayon, hindi ka na makakatakas. Hindi naman ako tatakas.